Did you ever wonder why God has placed you right exactly at the place where you are? Meron po tayong iba-ibang kinalalagyan. And minsan, matatanong mo, parang mapapaisip ka, Lord, bakit nga po ba ako nandito? Bakit ako nandito sa church? Bakit dito ako napunta sa Jomsi Church? May mas malapit na church sa amin. Di ba po? And actually, may kinalaman po dyan yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So the title of our sermon is this, Chosen for Such a Time as This. You can be used by God for a specific purpose right exactly at the place where you are. Maaari kang maging instrumento ng Panginoon para gawin ang specific purpose sa isang bagay right exactly kung nasaan ka ngayon. So saan ka nga ba nilagay ng Diyos ngayon? Saan nga po ba tayo nilagay ng Diyos ngayon? Ano bang sitwasyon meron tayo? Nasaang lugar ka ba ngayon? Saan ka ba nag-aaral? Saan ka ba nagtatrabaho? Saan ka ba nakatira? Ano bang ministry mo ngayon? And I want you to know na gusto kang gamitin ng Panginoon bilang kanyang instrumento right exactly kung nasaan ka ngayon. Right? And we have to understand these following points. Actually, meron lang po tayong 2 puntos ngayong araw na ito, ngayong gabi. At ang una po dyan, you need to understand that God has purpose for everything. God has a purpose for everything. In every season, in all circumstances, God has a purpose for it. Sa lahat po ng pagkakataon, sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, lagi pong may purpose ang Diyos at lagi po natin dapat itatak sa isipan natin yon. Diba? Ang Diyos po, He is sovereign. He is in control of everything, of all things. At kung ano po yung inaalaw ng Panginoon na mangyari, sasabihin ko po sa inyo, meaningful po yan. Significant po yan. Importante po yan, purposeful yan. Hindi yan inaalaw ng Diyos just for nothing. Inaalaw ng Diyos na mangyari ang mga bagay-bagay sa buhay natin, masama man yan o maganda, it is all for His good purpose. Realizing that God has a purpose for everything. At tayo po ba, gaano tayo ka-willing na mag-participate at mag-take risk kung ano ang pinapagawa sa atin ng Diyos? Willing po ba tayo na pag nare-realize natin na may purpose si Lord, bakit ako nandito ngayon? May purpose ang Panginoon, bakit nakikinig ako ngayon? Bakit hinahandle ko itong mga batang ito? Bakit ako nagla-life group dun sa Happy Land? Diba? May purpose ang Panginoon. So, diba tayo po ba, lagi po ba tayong willing mag-take risk kapag may pinapagawa sa atin ng Diyos? Who knows? God chose you and placed you in a specific place for such a time as this. Kailangan po nating alamin, Lord, ano po ba yung purpose ko dito? It should be our habit na tanungin kay Lord, Lord, ano po yung purpose? Ano po yung purpose? Hindi kasi tayo dapat, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat namumuhay ng go with the flow lang. Purposeful dapat tayo kung mabuhay. Kung ipamuhay natin yung mga buhay natin, kung gawin natin yung mga dapat nating ginagawa, dapat purposeful tayo, hindi tayo go with the flow sa mundo. Right? Laging merong dahilan ng Panginoon, bakit ka nandyan? So ano nga bang sitwasyon mo ngayon? Nasa ang lugar ka bang nilagay ng Diyos ngayon? And I want you to realize, nasa specific place, kung nasaan ka ngayon, maaari kang maging instrumento ng Diyos para ma-accomplish yung plano niya. Amen po ba? Amen? Ba, merong purpose ang Diyos. Bakit kanya nilagay doon? Bakit kanya nilagay dyan? Bakit kanya nilagay sa school mo? Sa OJT mo? Sa trabaho mo? May purpose yan. Alamin mo kung ano. Magpagamit ka sa Diyos. I-share mo yung gospel. Baka maraming mga tao pa dyan ang hindi pa ligtas, kaya ka dinala ng Panginoon dyan. Kung hanggang ngayon hindi pa inaalaw ng Lord na magkaroon ka ng trabaho, baka meron ka pang kailangan gawin para sa pamilya mo. Baka kailangan mo pa ng mas maraming time with them.
Right? O kaya naman, baka tinatawag ka talaga ng Panginoon Diyos para mag full-time sa ministry. Baka kailangan ng workers sa church. Baka kailangan ng sasama sa go group, sa evangelism team, kaya hindi ka pa muna inaalaw ng Diyos na magtrabaho. Diba? Bakit ka nakapesto dyan ngayon? Yung tindahan mo, yung business mo, kaya nilagay ng Diyos yan sa specific place na yan kasi may purpose yan. At yun yung kailangan mong alamin. Bakit ka nilagay ng Lord bilang maging leader ng mga dinidisciple mo? Meron ding purpose yan. Bakit sila yung napunta sa'yo? Right? Bakit sila yung hinahandle mo ngayon na D-groups, na life group? Meron din purpose yan. Bakit nandiyan sa Happy Land yung life group nyo? May purpose din ng Panginoon dyan. Right? Even yung pagiging member natin dito sa Jomsi Church, meron pong purpose ang Diyos. Bakit dito tayo nilagay? Kaya lagi po nating tatandaan, laging may dahilan. Yun lang po yung pinakaipupunta natin dito. Laging may dahilan ang Diyos. Kaya ka andito ngayon sa church, kaya ka andyan ngayon kung saan ka man nakatira, merong ipapagawa ang Diyos sa'yo for the expansion of His kingdom. May ipapagawa ang Diyos sa'yo to reach out those He love. May divine appointment ka. Yan. Kailangan yung namnamin yun na meron kayong divine appointment. Laging may ipapagawa ang Diyos sa'yo. Kung ikaw tinawag ka bilang maging lingkod ng Panginoon, may assignment ka. Ito po yung ating point number 2. God's purpose will happen no matter what. Mangyayari at mangyayari ang plano ng Diyos. Kahit anong mangyari. Matutuloy at matutuloy ang plano ng Diyos. For He is in control of everything. So tayo po, you should also realize that kung saang lugar ka, nilagay ng Panginoon sa mga pinapagawa niya sa iyo sa ministry, with or without your participation, God's plan will surely happen. Dito sa church, sa ministry, ayaw mo magpagamit, tuloy pa din yung plano ng Diyos sa ministry kahit wala ka. Kahit hindi ka mag-participate. Right? God's purpose will always prevail. So kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, tandaan nyo, iba ang gagamitin niya. Hindi ka niya hihintayin para lang, hindi ka niya pipilitin kung ayaw mo magpagamit sa kanya, iba yung gagamitin niya. Pwede naman gumamit ng ibang instrumento eh. Pwede naman gumamit ng ibang tao, yung willing. Yung ready mag-participate, yung ready mag-take risk. Kaya kung ayaw mo magpagamit sa Diyos for a specific purpose, okay lang. Sabi mo sa katabi mo, okay lang kung ayaw mo. Diba? Okay lang kung ayaw mo. Kasi po, kahit hindi ka magpagamit, tuloy ang plano ng Diyos with or without you. Right? Alam niyo, masakit man pong sabihin, masakit man pong sabihin, pero hindi ka kawalan sa Diyos. Hindi tayo kawalan sa Diyos. Kung ayaw natin magpagamit sa Panginoon, kawalan mo yun. Kawalan natin yun kung ayaw natin magpagamit sa Diyos. Kasi ang Diyos po, mananatili siyang Diyos kahit hindi ka magpagamit sa Kanya. Right? Pero ikaw, sino ka kung hindi ka gagamitin ng Diyos bilang vessel niya? Saan ka pupulutin? You know what? You are just nothing without God. We are just nothing without God. Useless po tayo kung hindi tayo magpapagamit sa Diyos. So, kung hindi tayo magpapagamit sa Diyos, ano na lang dulot natin dito sa mundo? Wala na, tapon na lang. Diba? Kasi ayaw mo magpagamit sa Diyos eh. Diba? So, ano pong mas better ngayon? Anong mas better? Maging instrumento ka ng Diyos for a specific purpose? O wala kang dulot sa lugar na kinalalagyan mo ngayon? Tandaan po natin, magpagamit ka man o hindi sa Diyos, mangyayari at mangyayari yung kagustuhan niya. Kaya mas mabuti na lang din po na maging involved na lang tayo sa kung ano po yung pinapagawa ng Diyos. Kasi napakalaking privilege nun, napakalaking honor na mapili ka ng Diyos para maging kasangkapan niya, para magampanan mo ang isang katungkulan, lalo na for the sake of His beloved. Diba? Kasi nga purposeful lang Diyos kung gumalaw eh.
Bakit kanya napili bilang isang D-group leader? Bakit kanya napili bilang isang dancer dito? Bakit ka naging pastor? Diba, meron kang gampanin at gusto ng Diyos, ikaw yung gamitin niya doon. Gagamitin ka niya para sa mga taong mahal na mahal din niya. Imagine, napili ka ng Panginoon. Napakadaming tao dito sa mundo, pero ikaw yung pinili niya. Ikaw yung binigyan niya ng assignment. Tapos aayaw ka lang. Diba sayang? Diba sayang po? Kung hindi ka magsasubmit sa kalooban ng Diyos, pwede pong ikapahamak mo lang din. Right? Kaya mas mainam na po na sumunod ka na lang sa pinapagawa ng Diyos. Mag-submit ka na lang sa kung ano yung plano ng Panginoon Diyos. When God gave you a chance to be used for a specific purpose, ang kailangan mong gawin, mag-participate ka, kapatid. Mag-participate po tayo dahil mainam nang magamit ka. Magpagamit ka sa Diyos bilang instrument niya for His divine purpose. Ang sarap kayang maging instrumento ng Diyos. Imagine ginagamit ka ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, as His vessel here on earth. Right? Ginagamit ka ng Diyos bilang instrumento sa buhay ng mga tao. Ginagamit ka ng Diyos bilang instrumento dito sa ministry, sa isang lugar. Ang magamit ka ng Diyos for a greater purpose, napakalaking pribilehiyo po niyan. Kaya dapat hindi natin inaatrasan yan. Right? Dapat hindi po tayo umaayaw dyan. Kasi hindi naman po lahat tinawag, hindi naman po lahat pinili eh. Pero ikaw na pinili ka, binigyan ka ng assignment ng Panginoon, huwag ka nang umayaw. So, my fellow servants of the Lord, this is a reminder for you that you do what you do because God has assigned you in the place where you are for such a time as this. Nilagay ka ng Panginoon dyan. Diyos mismo ang naglagay sa iyo dyan para sa ganitong klaseng pagkakataon. Kaya nga po tinatanong ko sa inyo kanina, ano bang sitwasyon ng meron ka? Nasa ang sitwasyon ka ba ngayon? And I want you to know na nilagay ka ng Panginoon sa sitwasyon na yan for such a time as this. Kaya gawin natin kung ano yung dapat nating gawin. Dahil Diyos ang naglagay sa atin dito. Diyos ang pumili sa atin para dito. Kahit gaano man ka-risky ang task, you have to trust God. You have to trust God right where you are. Pagtiwalaan mo ang plano ng Diyos. Dahil hindi ka naman ipapahamak ng Diyos sa pinapagawa niya sa'yo. Tama po? Never po tayong ipapahamak ng Panginoon basta sumunod ka lang. Mas ikakapahamak mo pa kapag hindi ka sumunod sa Panginoon. Kaya sumunod ka na lang. And also take note of this. Dito na po ako magtatapos. In our conclusion, God placed you where you are, not just for nothing. You are there to build God's kingdom, to help His people, and to fulfill His purpose. So nilagay ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon, hindi yun dahil wala lang. May dahilan yan. Ang gagawin mo dyan, you have to build God's kingdom. Ipalaganap mo ang kaharian ng Panginoon. Hayaan mo na magamit ka ng Diyos to expand His kingdom, to help His people. You have to preach the gospel. You have to let your light shine among men that they may see your good work para mag-glorify nila ang Father in heaven. You have to fulfill God's purpose in your life. Huwag po nating tinatakbuhan ang purpose ng Panginoon, ang plano ng Diyos. Dahil matutuloy at matutuloy yan with or without you. Right? And tandaan po natin, tatak niyo po sa isip niyo to, God created you for a divine appointment. Nilikha ka ng Panginoon for a divine appointment. Hindi ka lang basta umusbong dito sa mundo para wala lang. Merong divine appointment, merong assignment ang Diyos na pinapagawa sa iyo. And God chose you and placed you where you are for such a time as this so that God can use you for a greater purpose right exactly kung nasaan ka ngayon.
Sa kahit anong sitwasyon na dumating sa'yo ngayon, nandyan ka for a greater purpose. And all you need to do is to trust God's plan. Magtiwala po tayo sa plano ng Diyos and do your part. Bukod sa pagtitiwala natin sa Diyos, gawin po natin yung responsibilidad natin. Gawin natin, gampanan natin yung assignment natin, yung divine appointment ng Diyos sa atin. Serve your purpose, for God chose you and raised you for such a time as this.